At sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Professor J. Batongbacal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Batongbacal. Hello, magandang tanghali po sa inyo. Paano ho ba dapat intindihin nating mga sa Pilipinas ang separation statement po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China? Well, malaking gulo nga yung binulot ng kanyang statement ngayon, no? Pero mukhang medyo nag-backtrack sila ng konti at parang nililimit niya ngayon yung epekto nitong separation statement na ito at ang sinasabi nila ay yung foreign policy lang daw ang ibig sabihin. Hindi daw nito ibig sabihin separation sa mga economic at military agreements natin sa ibang bansa. Kaya parang nagda-damage control ang government, nililimit nila yung epekto nito. Opo, kasi ang sinasabi nga ho ng ilan parang mga eksperto, this will be unconstitutional given at ang dami ho nating napirmahang mga kasunduan na sa Amerika. And if ever ito nga ho ay may ibang pahiwatig o leaning towards dun sa unang mga speculation na talagang hihiwalay tayo and sinasabi nila this is unconstitutional. What can you say about that? Well, yung implication nga niya ay maaring pumasok sa unconstitutionality yung ibang aspeto nito, no? Kasi kung seryoso silang separation nga economically, parang ang ibig sabihin talagang lahat ng economic relations natin sa US puputulin. Hindi pwede mangyari yon nang hindi mo rin pinuputol yung mga economic agreements, mga business arrangements, mga contracts, no? Lahat na yon na lalabag yun sa konstitusyon kasi magiging violation na yan ng sanctity of contract na tinatawag at saka violation ng mga vested rights ng mga tao. Malaking gulo talaga yon economically kaya hindi maaaring mangyari yon. Yes, and it will take the Senate also, di ba, para ho mangyari yon. And moreover, ito ho ay magte-take ng siguro 1 year or so. Tama ho ba yung kanilang mga speculation doon sa mga pronouncements nito na... Well, una yung issue ng 1 year na yun, actually ang nasa punto doon sa 1 year ay yung mga military agreements naman natin with the United States. Kasi may 1 year notice rule yun, kumbaga yung mga agreements na yun. Hindi pwedeng agad-agad mo lang puputulin yun. Habang doon sa partisipasyon naman ng Senado, actually mukhang magiging malaking gulo din yun dahil nagsabi ang Senado na dapat mayroon silang partisipasyon sa ganyang klaseng desisyon, no? I think at minimum they're entitled to some form of consultation din kasi this matter of foreign policy, may role din naman ng Senado doon. Kaya napakalaking problema yung idudulot itong ganitong klaseng statement kasi parang hindi talaga pwede na ganun-ganun lang. Na yung presidente lang, sasabihin lang na puputulin niya lahat ng relations dun sa military and economic sphere. But Professor, ano ho ba sa tingin ninyo ang epekto po nitong blossoming alliance or renewed relationship po ng Pilipinas at ng China? Well, sa totoo lang sa ngayon wala pa naman, no? Dahil ang katotohanan dyan, lahat nung inuwi ni President Duterte na agreement, kumbaga kung titignan natin yung substance niya, sa ngayon ay puro naman pangako yun. Kahit na yung sinasabi nila 3.5 billion dollars na worth nung parang sa ngayon pledges pa lang yan, commitment, hindi pa yan actual agreements, no? So, mayroon pa rin tayong dapat hintayin panahon bago yan ma-implement talaga. Kung ang iisipin natin na yung epekto niya dun sa US alliance, malaking problema ito para sa United States kasi parang biglang nagkaroon ng aberya yung kanilang mga medium and long-term plans, no? Dahil yung immediate effect nito parang na-stop, no, lahat ng planned activities with the United States, no? At ngayon parang naguguluhan sila kung itutuloy nga o hindi yung mga napagkasunduan na before. Okay. No? So yung issue ng EDCA, yung issue ng surveillance ng West Philippine Sea, lahat yan nakabinbin tuloy ngayon. Right. Like you mentioned, nakabinbin, wala pa masyadong immediate effect. Lahat ito ay wait and see pa tayo. Pero ang pinaka-inaabangan at malapit po sa sikmura, syempre, nung ating mga kababayan na mga mangingisda, itong usapin po sa West Philippine Sea. Kung sila nga ba ay papayagan ng makapangisda. Meron tayong narinig na pronouncement again by the President na maaari na, siguro in the next few days or so. Ano ho ba ang nakikita natin doon?
Sa akin, hindi rin ako masyadong pampati doon, no? Dahil tingin ko hindi rin ganun kadali yun para sa panig naman ng China. Dahil on their side, kumbaga, ang laki nung press coverage na binigay nila dyan sa kung ano yung gagawin nila dyan sa South China Sea, na talagang tinaas nila yung nationalistic feelings nila over that area. So itong pag-backtrack naman ng China tungkol dito sa South China Sea, no, na sasabihin nilang hindi, atras tayo tapos papasukin natin mga Pilipino. Parang on their side, from the perspective of the Chinese people, vis-a-vis their government, baka malabo din yon. So parang hindi din ganun kadali yun sa tingin ko. Meron din kasi nga nakapuna ho doon sa initial na sinasabi nga ho ng China ukol dito sa pangingisa o na pagpayag. May mga kondisyones pa sila, hindi ho ba? So ang sinasabi ng ilan baka naman manghina naman daw ang ating claim na dito sa West Philippine Sea kapag ganyan ang tono ng pakikipag-usap ng China sa atin at tayo tumatanggap naman ng ganyan. Ano tingin niyo dyan, Professor? Tama rin yung ganung perspektibo, no? Kasi nga, kung parang pumapayag tayo ngayon na ang China ang mag-set ng conditions kung paano tayo mangingisda, kung ilan, kung kailan. Kahit paano mong balibalik na rin yung situation, hindi yun tama para sa Pilipinas. Dahil ang lalabas nun ay parang implicitly nire-recognize mo talaga na ang China ang mayroong kapangyarihan para mag-regulate kung paano mang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Alright. Maraming po salamat sa inyo pong ibinigay sa aming insights on this matter. Maraming po salamat sa inyo, Professor J. Batong Bakal. Okay, welcome po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po.